Hindi ako tumigil kakatawa. Ibig kong sabihin, maganda ka na. Iinit na ang usapan. Siya, alam mo, napakabait niyang bata. Kung may alam ka sa mga aso, typical siyang labrador. Mahal niya ang lahat, gusto niyang makipaglaro sa lahat, pero hindi ko siya pinapayagang makipaglaro sa ibang alagang hayop. Kasi ang totoo, ang mga pitbull ay parang mga Muslim. Boy. Boy. Sa totoo lang, ang iilang tao na hindi excited dito ay yung mga may-ari ng pitbull sa kwarto. Makinig kayo, hindi naman silang lahat marahas. Karamihan sa kanila hindi naman. Pero, ewan ko ba, halos lahat ng marahas na pag-atake, sila ang sangkot. Parang sila yung Al-Qaeda sleeper cell ng mga aso, alam mo yon? Ilang taon mong makikita ang isang alaga. Sobrang saya, sobrang bait. Tapos, bigla silang makakatanggap ng senyales na hindi natin nakikita, at bigla silang umaatake at napupunit ang mukha mo. Tapos, may isang liberal na puting babae na ipinagtatanggol pa sila. Sinasabi na huwag silang patayin at kasalanan mo pa raw. At ako naman, lahat ng mga nakasama ko nung lumalaki ako ay sobrang maamo. Ayos. Dapat ilagay natin sila sa mga dog park natin kasi sobrang naging maayos naman sa ibang mga dog park, di ba? Ito ay isang lahi na ginawa lang kamakailan. Ginawa talaga sila para sa ilegal na laban. At kailangan nating magpanggap na lahat ng taon ng inbreeding at pagpapalaki sa kanila mula pagkabata para lumaban. Parang bigla na lang nawawala yon at bigla silang naging westernized. Ibig kong sabihin, naging domestikado. At mapapaisip ka talaga kung ito ba ay isang practicing pit? At alam mo, hindi ito. Hindi ito isang talinghaga para sa kahit ano. Ang galing niya. Erin Wexler. Mga kaibigan, kung hindi pa kayo pamilyar sa komedyanteng ito, ang galing niya talaga. Sa tingin ko, wala nang mas magandang paraan para maiparating ang isang mensaheng politikal, kundi sa pamamagitan ng komedya. Pero seryoso, paano? Ang talino talaga. Grabe, napakatalino at napakahusay ng comedy skit na ito at lahat ng ginagawa niya ay ganito Sabi ni talaga, sa Teo, totoo lang. may accent ka. Ooh. Taga-Mexico ka ba? Ang ganda naman. So action ng ice, hindi. Nabibiro lang ako. Pinag-uusapan mo ang gay na football, ang World Cup. Ano yung huli? Bukas? At pagkatapos, Amerika na. Pwede na tayong tumigil sa pagpapanggap na may pakialam ang mga tao sa soccer dito sa bansa. Ipakita mo sa akin ang isang Amerikano na nagsasabing mahalaga sa kanyang soccer. At ipapakita ko sa iyo ang isang sinungaling. Ikaw na taga Montreal. Nakatira ka sa Canada. Ang dami mong nabanggit na mga bagay na bakla sa loob lang ng ilang minuto. Ikaw ba ay isang refugee o umaasa kang umalis? Parang, ikaw ba yung supportive na boyfriend na nandito ngayong gabi? O hindi ka ba? Dumating ka ba na alam mo kung ano ito ngayong gabi? Oo? Ang bienvenidos! Oh! Tatawagan ko ang ice pagkatapos kong umalis. Habang ginagawa mo to, lalo kung gustong tapusin ang birong ito sa pamamagitan ng pangtawag sa ice. Nagbibiro lang ako. Tama yan. Gusto ko ang mga pananaw mo pero ang dami mong sinasabi kaya baka suportahan pa rin kita. Hinihikayat ko lang ang kaunting pakikilahok dito, alam mo yon. Pero sa isang banda, para nagiging ganun ka na, kailangan nakitang bayaran para lumabas sa show ko. Alam mo yon, parang magiging issue pa yan sa buwis natin balang araw. Pero hindi naman, kasi susuportahan ka pa rin namin. Kita mo, pwede mong talakayin ang mga isyong pampolitika na hindi mo kayang talakayin sa ibang lugar. Sa Napakabait pamamagitan niyang ng komedya. bata. Gulay, ang talino ng Pit. Parang hindi ko alam kung malalampasan pa niya yon. Sobrang talino talaga. At lahat ng ginagawa ng babaeng ito ay sobrang talino. Gustong-gusto ko talaga. Gustong-gusto ko siyang panuurin. Gustong-gusto ko lahat ng ginagawa niya. Gustong-gusto ko lahat ng nilalabas niya. Pinapatawa niya ako araw-araw at naglalabas siya ng mga mensaheng politikal. At kailangan kong sabihin sa inyo, sa panahon na yon, ang makapagsalita tungkol sa mga komplikadong bagay, una sa lahat, ang maging isang babaeng komedyante na malinaw na hindi makakaliwa ay malaking bagay. Matapang na hakbang yon, pero higit pa ron, nakakatawa talaga siya at tumatama sa punto at naipapahayag niya ang mahahalagang mensahe.
Ibig kong sabihin, tingnan pa natin ang ilan pa sa mga nilalaman niya dahil sobrang dami at sobrang saya panoorin. Ibig kong sabihin, heto pa ang isa pang maganda para sa inyong lahat. Sa tingin ko, hindi sapat na napag-uusapan sa bansang ito ang positive racism. May positibo akong pagtingin sa ilang mga grupo. Alam ko kung saan sila magaling. Halimbawa, gusto ko na ang barista ko ay isang liberal freak, parang freak of nature. Gusto ko na may mga piercing sila sa mga parte ng katawan na hindi ko alam na pwedeng lagyan ng piercing. Tama, 'di ba? Kilala niyo yung mga ganitong klase, 'di ba? Papasok ka tapos parang hindi ko alam kung ano ka. Ang galing. Sobrang androgynous na nila sa puntong ito. Hindi na sila ibang kasarian lang, parang ibang species na sila. Parang nung naghiwalay ang Homo sapiens sa mga Neanderthal, pero nagkakatalik pa rin sila sandali. Gets mo? Oo. Gusto ko ng ganun para sa barista ko. Gusto ko na Hindu ang taxi driver ko. Gusto ko na Hudyo ang abogado ko. Gusto ko na itim ang sports team ko. Gusto naming manalo. Gusto ko na ang aking mga tagalinis ay Hispanic. Mas gusto ko sana ay Mexican, pero hindi naman ako masyadong mapili. Gusto ko sana na Asian ang aking nail tech. Gusto ko rin sana na Asian ang aking dry cleaner. Gusto ko sana na Asian din ang aking dentista. Na maging Asian din. At gusto ko na puti ang aking nobyo. Magaling siya, at lalo pa siyang gagaling. At gustong-gusto kong panuurin ang mga komedyante na marunong talagang maiparating ang puntong pampolitika. Sige, salamat sa inyong atensyon dito, gulo na ito.